Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Anton, isang probinsyanong lumaki sa baryo. Ang kwento kong ito ay nangyari noong kabataan ko. 15 anyos pa lang ako noon. Isang simpleng trip ang nauwi sa karnasang hindi ko malilimutan. Isang sumpa na nagdala ng takot at hiwaga sa buhay ko. Sana ay magsilbing babala ang kwento kong ito sa inyo. Sa baryo namin, tahimik ang buhay. Kaya kapag walang pasok, kung ano-ano na lang ang naiisip namin gawin ng mga kabataan. Isang araw, habang naglilibot ako sa bakuran, napansin ko ang isang paniki na nakabitin sa puno ng mangga. Wala akong magawa noon kaya inisip kong hulihin ito. Sa kakulitan ko, hinabol ko ang paniki hanggang sa mahuli ko ito. Naisipan kong itali ito sa sanga ng puno gamit ang manipis na lubid. Para lang sa katuwaan, sabi ko sa sarili ko. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong namatay. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nagkaroon ako ng lagnat na hindi bumababa at parang may pumipintig sa ulo ko na hindi ko maipaliwanag. Bukod dito, ang balat ko ay unti-unting nagkakaroon ng mga pantal at sugat na sobrang kati na kahit anong kamot ko, hindi nawawala. Sa halip, mas lumalala pa. Mas nag-alala ang pamilya ko nang mag-umpisa na akong makakita ng mga anino sa paligid. Kahit sa liwanag ng araw, hindi ko masabi sa kanila. Pero ramdam ko na parang may sumusunod sa akin na parang nagmamasid. Nagdesisyon ang mga magulang ko na dalhin ako sa isang albularyo. Kilala siya sa baryo bilang magaling na manggagamot. Pagdating namin sa bahay niya, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at sinabing, "May nalapastangan kang nilalang. Sumpa ang tumama sa'yo." Ikinwento ko ang ginawa ko sa paniki. Napailing siya at sinabing, "Ang paniking iyon ay hindi ordinaryo. Alaga iyon ng masamang elemento o baka ng isang taong may kakaibang kapangyarihan." Ayon pa sa kanya, ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay mag-alay ng dugo mula sa itim na kambing sa puno kung saan ko iniwan ang paniki. Sinabi rin niya sa akin na kailangan kong humingi ng tawad ng taos-puso. Habang nasa kalagitnaan kami ng paghahanda para sa ritual, isang kakaibang tao ang lumapit sa amin. Isang taong grasa na tila bigla na lang lumitaw mula sa kawalan. Marumi ang damit niya at sa kanyang balikat may nakasabit na buhay na mga paniki. Nilapitan niya ang albularyo at sinabi, "Alam ko ang sumpa ng batang ito." Nagtaka kami kung paano niya nalaman ang kwento ko. Bigla niyang hinawakan ang braso ko at naramdaman kong parang gumaan ang pakiramdam ko. Sinabi niyang, "Ang paniki na iyon ay bahagi ng aking mga alaga. Ginulo mo ang kapayapaan ng mga nilalang sa kagubatan." May halong galit sa boses niya, pero hindi siya nananakit. Sinabi niya na upang tuluyang mawala ang sumpa, kailangan namin mag-alay ng sariwang prutas sa ilalim ng puno ng mangga. Dapat daw itong gawin sa pagsikat ng araw. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta sa puno ng mangga. Dinala namin ang mga prutas, saging, mangga at duhat. Kasabay nito, sinunod ko ang bili ng taong grasa, ang humingi ng tawad. Nang sinimulan ko ang ritual, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umiikot sa paligid namin. Parang may mga matang nagmamasid mula sa lilim ng mga puno. Nang matapos ang ritual, dahan-dahang naglaho ang bigat sa dibdib ko at ang kati sa balat ko unti-unting nawala. Naramdaman ko na parang mas gumaan ang buong katawan ko. Bago umalis ang taong grasa, iniwan niya ang mga salitang hindi ko malilimutan.
Huwag mo nang uulitin ang pakikialam sa hindi mo naiintindihan, iho. Mula nga noon, naging maingat na ako sa bawat galaw ko, lalo na sa pakikitungo sa kalikasan. Natutunan ko na ang simpleng laro ng isang tao ay maaari magdulot ng malaking pinsala, hindi lang sa kanya kundi sa iba pang nilalang. Ang kwentong ito ay paalaala sa lahat na dapat nating igalang ang lahat ng bagay sa ating paligid, maliit man o malaki, hayop man o tao. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Sana'y magsilbing babala ang kwento kong ito. Hanggang sa susunod, paalam!